Para sa mensahe po ng ating Panginoon, tinatawagan po na po ating mahal na pastor, ating po. Muli magandang umaga po sa inyo lahat. At kayo po para po bang medyo bagamat mainit ang panahon, may kalamigan. Ano po? Ano bang kahit ba ng konti ng sitwasyon? So, karoon pa man, ang mahalaga po ay hanapin po natin ang kalooban na presensya ni Lord sa ating pagkaligtaan. So, nagpuro na po yung mga bata. Doon ano po? Doon na yung mga kabataan. So tayo po muli magkano sa tanong Panginoon. Ayan po niyo sa simpleng salita na paboritong verse po ng mga Kristyano. Dito po sa 2 Corinthians 5:17. Tayo po lang ito mayon pinapagpiligalan sa salita ng Diyos. 2 Corinthians 5:17. Ito po nakasaad. Kaya po nagipag-isa na kay Kristo ang isang tao. Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ulit ko po sa tanong Panginoon. Kaya kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ulit ko sa tanong Panginoon tayo po manalangin. Panginoon, muli po sa oras po ito, aming pong piling na kayo po inyong kabayan sa aming pong pagkaala ng salita, sa aking pong dalangin, kayo pong mangusap sa puso at isipan na bawat narito, at aking pong piling, Panginoon, na gamitin po niyo yung likod na maanyag yung kalooban sa oras ito. Maraming po salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. So, isa pong paboritong verse po ng mga Kristyano, ito pong 2 Corinthians 5:17, ito nga pong tatawag ng born again verse, na kasi kapag ikaw ay nagipag-isa na kay Kristo, isa ka ng bago din lang, ang sinasabi po nagipag-isa, hindi po nagipag-isa sa kanyang gawain, mababaw po yun. Kung hindi nagipag-isa sa kanya sa isang personal na ugnayan, na ang buhay mo ngayon ay hindi na sa iyong sarili, kung hindi ito'y sa Kanya na. Ito ang bago ugnayan mo kay Kristo. Isang buhay na isinuko, ipinagkatiwala, pinaubaya sa ating Panginoon. So, mabigat po yung mga salita ngayon, no? Ang mga salita na ibinigay, very common na understanding, isinuko, parang ako'y susunod sa gusto mo. Ipinaubaya, kahit na may peligro ako nakikita, magtitiwala pa rin ako sa iyong salita, sa iyong kalooban. Para bang may suicidal ka na. Para bang by hook or by crook, o yan. Kaya sabihin natin, handa kang, yung mga magandang salita doon, handa kang mamatay, kung ito ang magiging kahihinatnan, hindi ka para bang ano man ang mangyari, magiging kamatayan man, pero sa isang Kristyano, ito'y pakinabang. Sabi nga po, ang mamatay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kasi you will die a martyr na buhay, sa kang magiging martyr. Pero sa isang punto, sinabi niya sa kanang bagong nilalang. Kapag ikaw ay nakipag-isa na ang sarili mo ibinigay mo na sa Kanya. Ang maganda pong sa halimbawa na pwede natin sabihin, bagamat ang ating pakikipag-isa dito kay Kristo, ang aking tawag diyan is engaged to be married. Meron ka ng engagement kay Lord. Kasi ang kasaran doon sa langit. Ang iglesia ay kakasal kay Kristo. Ayun, sabi nga madalas, kapag ikaw ay ang isang tao na nagkaroon na ng engagement, ang kanya, hindi na siya itatrato na iba pa. No, hindi na siya itatrato na ibang tao pa. Ituturing na siyang pamilya nung kabila ng kanyang magiging asawa.
Ganon din sila ang dalawa. Hindi na sila pino-consider na magkaibang tao ng kanilang pamilya. Parang nag-unite na, bagamat hindi pa selyado. Pero nandun din pagtanggap, pagmamahal, paggalang sa kanila. Ang isang mahalaga na sa isang pagbabago na ginagawa ng Diyos. Kasi tandaan na po natin ito'y gawa ng Panginoon. Nang tayo mag-ipag-isa kay Kristo, ang ginawa ng Panginoon, sabi nga po niya, mula sa pagiging makamundo, sabihin natin, isa ka ng citizen dati ng mundo, worldly citizen ka lang. Ayun, binabawi ka na ng Lord. Sasabi, gagawin na kitang heavenly citizen. Kaya bago ka na. Hindi ka na dating sabihin natin na panglupa, nasusunugin kasama ng lupa. Pero ngayon, hindi. Itataasan ng Panginoon. Sasama kung saan siya man naroon at ihiwalay ka sa mundo nito dahil hindi ka na taga rito, tagalangit ka na. Meron ka ng bagong kalagayan, meron ka ng bagong pag-asa, meron ka ng bagong magiging buhay. At ang isa maganda, kapag ikaw ay nagkipag-isa kay Kristo, kaya bago ka na, dati wala sa iyo banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa iyo ng saya, tuwa, galak, na gawin mo kalooban ni Lord. Dati wala kang pagkalam. Ang alam mo lang kung ano yung pakinabang sa iyo. Ang iyong matuwid, ang iyong reasoning, iba. Ang reasoning ng isang taga-mundo, kung wala akong pakinabang, hindi yan matuwid sa akin. Ito po yung taga-mundo. Ulitin ko, ang taga-mundo, kapag may pinag-uusapan o may mga bagay na pwede pakinabangan, sa anumang punto na sinasabi natin, ang sabi niya, kung ako'y walang mapapakinabang sa usapang yan, hindi na ako magkikilam. At kapag mayroon pinag-uusapang mga bagay-bagay na problema, basta ang iniisip lang niya, ang taga-mundo, yung aking makukuha, kahit illegal pa yan, yun ang tama sa akin. Kasi mayroon ako pakinabang yan. Sa isang punto, sasabihin natin, ang taong taga-mundo, ano pa ba? Paano ko papaliwanag ng konti sa isang punto? Pagmamalakihan ka niya kung wala sa pakinabang sa'yo. Kapag pinagmalakihan ka niya at pagkatapos mayroon pala siyang nakasabit na pwede mong bawiin sa kanya, lalapit yan, magpapakumbaba. Hindi dahil nagkamali siya, kundi dahil yung pakinabang ang tinitignan niya, makakulin sa akin. Yan ang taga-mundo. Pero sa isang Kristiyano, iba na ang usapan. Mas mahalaga sa kanya, para ba meron siyang balanced thinking, kung ayaw kong magawa sa akin, hindi ko gagawin sa kanila. Ito yung bagong Kristiyano. Ito yung bagong nilalang ng Panginoon. Sino bang sa kanya nagipag-isa? Hindi na siya nagiging makasarili. Kuminsan nga, mas maganda pang matutuwa pa siya na siya lang magparaya kaysa siya ang mandaya. Diba? Ganun po yung Kristiyano. Kaya bago na siyang nilalang. Wala na yung dating magiging makasarili, kundi nandun na ang Espiritu ng Diyos na siyang magbibigay sa kanya ng sigla, direksyon, galak, tuwa, pati talino. Bibigay sa Lord. Kasi ang talino lang ang Panginoon. Dahil sa kanya, nasa kanyang Espiritu, nasusupply ng Panginoon kung anong kailangan mo. At kaya nga po sa iglesia, dapat may mga pagbabagong nakikita sa atin. May mga attitude na dapat nasa sa atin. May mga ugali, katangian na dapat nasa sa atin. Ay isang katangian na napakahalaga sa isang iglesia. Ay tinatawag natin, pinakamahalaga ito. Wala nang magiging mahalaga pa. Sa lahat ng pwede niyong gawin, sa lahat ng pwede niyong i-accomplish, anuman kalaki ang pwede niyong gawin, kapag ito'y nawala, wala lahat halaga ang ginagawa niyo. At alam na niyo sinutukoy ko. Sabi ng Panginoon, kung wala ang pag-ibig sa inyo, wala lahat ang ginagawa ko.
Kung ang isang bagay ginagawa mo na walang pag-ibig na pag-aalay kay Kristo o walang pag-ibig na ginagawa mo para sa tao, ang sabi ni Lord, walang kalagayan. Nagpe-perform ka lang. Para ka lamang stage player. Hindi tunay na buhay. Tayo nabubuhay kung ano ang dugyok ng Espiritu sa ating mga puso. Dapat yun ang ginagawa natin. Kaya nga po, sabi niya, ang pag-ibig ang dapat nagahari sa ating. Alam po ba niyo nagagawa ng pag-ibig? Ang tao umiibig, hindi ba napapansin? Lalo na yung very obvious sa makikita mo, yung mga senior citizen na sabihin na natin, kapag na-in-love pa nagmumurang kamatis sa tao natin. Ano? They feel young. Nakakaramdam sila ng pagiging bata muli. Ito ang pag-ibig. Kaya sa inyo na kapag kayo bata pa at nagbubuka kayong matanda sa iyong tsura, tanong nyo sa inyo, meron bang pag-ibig na nag-glow sa loob ko o wala? Kasi dapat nagpapabata ang pag-ibig sa tao. Nagiging magaan, nagiging masigla. Yung mukha niya, iba'y aninag. Di ba? Pag meron kang, ilag ka siguro, no? Di ba? Kung saan, di ba, ginagano din sa kaibigan nila. Bakit iba yung aura o kaya iba yung brilyo ng mata mo? Iba yung ngiti mo? Iba yung kilos mo? Kaya nga po sabi ko, masigla ang may pag-ibig at marunong ng magiging malalahanin kasi pag-ibig nandun sa kanya. Marunong na siyang maging malalahanin. At ang isang umiibig, kapag umiibig ka, ang direction mo iba Di ba nakapokus ka? Kaya kontento ka. Basta nakapokus ka sa kanya, kontento ka na. Yung ang iba sabi, lalo na yung mga binata noon, makita ko lang ang bubog ng aking sinisinta, masaya na ako. Kontento na siya. So meron ka kontentuhan. Contentment. O ano ba tawag? Contented pala. Hindi contented ang isang tao. Bagamat, maaring may mga kulang, pero sufficient na sa kanya yun. Masaya na ako dito. Sa konting meron siya, nagkakaroon na siya ng kasiyahan kasi may pag-ibig sa puso. Kaya nga po kung tayo, thank you. Kaya nga po kung tayo hindi nakukontento o kaya para bang balisa ka, hindi ka panatag. Isang tanong lang, kontento ka ba sa Panginoon? Kasi, yun ang isang punto Kasi kung hindi ka kontento kay Lord, hindi si Lord na nakikita mo, kaya ka wild na konti. Ang tunay na pag-ibig sa Panginoon, nagkakaroon siya ng kakontentuhan. Contented na siya. Bagamat hindi ko sinasabi wala sa pangarap, nangangarap siya, pero payapa siya. Dahil nandun ang kontentuhan niya ang Panginoon kasama niya. Nandun ang kanyang pananampalataya na ang Diyos ay mabuti sa kanya at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At dahil may malaking pag-ibig at pananampalataya nandun sa kanyang puso, ang isang malaking pag-asa na hinihintay niya sa inaharap. That I will receive something great na higit pa sa aking inaasahan ang ibibigay sa akin ng Panginoon. Dapat ito yung pananampalataya meron tayo. Sa tingin natin, akala natin wala tayo tatanggapin kay Lord. Para bang okay lang, ligtas na ako. Hindi kontento si Lord na ligtas ka lang. Dahil mahal ka ni Lord, unlimited ang power and ang kakayanan ni Lord, hindi madamat ang Panginoon. Malaki ang naghihintay sa bawat isa sa atin. Dahil ito ang pag-ibig na sa atin. At hindi titigil sa pagpapala ang Panginoon. Kaya kung ito ang meron palang pag-ibig si Lord sa atin, talaga may in love na kay Lord. At alam mo, ang isang in love kay Lord at nakakaunawa sa pag-ibig ni Lord. Ano yan? Ang kanyang pangarap, magdala ng mga alay kay Lord.
Gusto niya, pag siya ay pinag-graduate ni Lord, kung ano man ang design niya, nagampanan na niya, nagawa na niya, para meron siyang daladalang handog sa Panginoon. Yun ang kanyang satisfaction. Yun ang kanyang pangarap sa buhay. Hindi yung magpakayaman. Delikado po ang maging mahirap, delikado maging mayaman. Dahil sabi po ng Panginoon, sabi ni Pablo, ni Dahaling David, huwag mo akong mapagyamanin, baka makalimutan kita. Huwag mo naman akong mapagkulangin, baka mapaglakawan kita. Tama na yung sapat. Kontento na siya. Masaya na siya. Patulog na siyang mahimbing. Hindi siya nababahala, baka may pumasok sa kanyang bahay ang nakawan. So sa isang midlap, masiyahan. Lagi nakangiti, masigla. Masaya, malusog na parang maliksi ang kilos. Ako sinabi mo masigla, maliksi ang kilos. Para bang walang sakit kahit may sakit kuminsan. Pero dahil midlap, tapos laging nakangiti. Masiyang tignan. Nakaka-bless siyang tingnan at kausapin kasi nandun sa kanya ang kasiglahan. Meron ba na-in-love na malungkot kausapin? Diba? Wala naman. Kasi pag in-love ng isang tao, masaya siya ang kausap. Masarap siya kausapin. At ang isang gusto katangian pa ng Lord sa isang pinago ng Lord. Sabi nga, kapag tinitignan mo ang blessing ni Lord, napapahiya ka sa iyong sarili. Dapat ito magkaroon tayo, manatili tayo doon sa kababaan. Ang isang binago ni Lord, tinatanggal ang kayabangan. Dahil ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magyabang, kung magyayabang kayo, ipagyabang ninyo ang Panginoon. Kaya sa buhay, huwag niyong ipagyabang kung ano meron kayo. Huwag niyong ipagyabang kung anong accomplishment ninyo. Kung hindi, papuri lahat yan sa Diyos. Lord, salamat. Pinaranas mo sa akin, ginamit mo ako. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil mabuti at magaling si Lord. Hindi ka mamagaling dahil binibigyan ka lang ni Lord na supply ng karunungan. Siya ang nagdidisenyo kung anong limitasyon mo, kung anong kakayanan mo. Kasi sabi nga ng Bible, hindi lahat ay pwedeng maging guro. Wala nang tuturuan. Eh magagaling na kayo lahat eh. Di ba? Wala na. Kung kayo'y magagaling, tinawag ng pastor, hindi na ako mangangaral sa inyo. Hindi na ako magpapastor para kayo mangaral sa akin. Kasi wala na kayong pangangaralan, eh, magagaling na kayo lahat eh. Ano? Para bang ibig sabihin, different role ang mahalaga yung pag-ibig natin sa Diyos sa ginagawa natin. At yung kababaan sa ating nararanasan. Sinasabi natin, Lord, sino ba ako? Dapat ito yung weakness. Kapag tayo ba nandun yung kababaan, alam nyo, kapag tayo nagiging mababa, ano yung pakahulugan nito? Parang yung mga batang maliliit. Ang bata, walang kamungmong yan. Napakababa ng loob ng bata. Madaling kausapin. Sabihin pa natin, madaling gulahin. Tumatawa na, madaling bisitin, umiyak na. Madaling lahat ang kausapin ng bata kapag mix siya. At ang bunga nito, kapag ang isang tao ay mix, ito yung katangian na nag-uudyat o nagsasabi na tayo mananatiling mga maliliit na anak ng Diyos. We become just like little children. Nagiging para tayo mga batang maliliit sa harapan ng Lord kapag tayo marunong magpakumbaga. Ito yung damdamin ni Lord sa mga taong magpapakumbaga. Ito nga kinaramdaman sa kanyang kung anong ginagawa niya, kung anong nararamdaman ni Lord. Kaya nga ayaw ni Lord na mataas. Gusto mo, para bang, kasi kapag nagmamataas ka, anong ibig sabihin nun? Pag gusto mo, kuminsan ang masusunod ko sa'yo. Kaya parang, inaano mo na yung sarili mo kay Lord. Binabangga mo na. Pero kapag you are meek, mababa ka,
No? You are just like a little children. Ang isang mababang loob, marunong makinig. Ang mataas, mahirap makinig. Mahirap turuan ang isang taong mataas. Pero ang isang taong mababang kalooban, madaling makinig, madaling turuan. Ito dapat ang isang Kristyano. Ito dapat ang nakikita sa isang binago ng Panginoon. At ang isang meek, madaling magpatawad. Sa mga may pride, mahirap magpatawad. May pride eh. Pero sa mababa, sino ba ako para hindi magpatawad? Kung ako'y pinatawad ng Lord at bunga ng kaligtasan, siya naman, patawad kong patawarin. Ang pwede ko lang magagawa ay magbunga ng yung hampas, hindi natin niya tatanggapin. Hampas lang pinag-uusapan. Doon siya nililigtas. Samantala ikaw, niligtas ng Diyos sa kamatayan. Kaya, dahil nakita mo ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang pagpapatawad sa iyo, sino ba ako para hindi magpatawad sa mga humihingi din ng kapatawaran? Kahit nga hindi pa mga humihingi, may mga sitwasyon na hindi na kailangan humingi, pinapatawad ko na. Sabi nga ni Lord, Ama ko, patawaran mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. May mga bagay na hindi mo na kailangan forgive pa sa kanila. Ikaw na, mag-release ka ng forgiveness. It's better to release forgiveness. Kung makagawa mo rin lang gawin ko, isipin mo na lang, si Jesus ay namatay para sa Kanya, para patawarin sila sa kanilang kasalanan. Ang hinahanap lang ng Lord ngayon, hindi na yung kung naging makasalanan yan, alam ka nung laki ng kasalanan na pinag-uusapan dyan, siya ba ngayon ay nagsuko ng buhay niya sa Panginoon? May mga tao ka makikita na imposibleng magbago. Hindi mo makita kung paano siya na magbabago. Tapos kumihilo si Lord, bigla mo lang makikita. Nag-a-attend na church, nagpa-Bible study, nagbago ng ayos. Pwede mo sabihin, imposible. Pero tandaan natin, sa Diyos walang imposible. Tayo lang ang nagbibigay ng limit na akala mo imposible. Kaya, bago pa siya magbago, at magkaroon ka ng konsyensya na patawarin mo na kasi nagbago na, huwag ka na magkondisyon. Ibigay mo na. Lord, I release forgiveness. At si Lord na bahala naman sa kanya. At matutuwa ang Panginoon. Kasi ang tao mapagpatawad, pinalulugdan ng Lord sigurado. Ang mahirap kasi sabi ni Lord, kapag hindi nyo ito naunawaan at hindi nyo ito ginawa, tatanggap kayo ng hampas sa kasalanan na hindi ito pinagpatawad. Kasi gawa ko rin naman dati. Ginawa mo rin naman. Para bang hindi ko siya mapatawad, ngayon pala, dati mo palang gawain. Bagamat pinatawad ka na ni Lord, tandaan natin, kahit pinatawad ka pa ni Lord, kapag hindi ka nagpatawad, ibabalik sa iya. Sabihin ng iba, hindi naman bigay bawi ng Lord. Bigay bawi ng Lord. Sabi nga doon na lang sa sinabi ko, yung pinatawad ng utang, umalis, na mayroong alipin na kamuhan ng alipin, na may utang. Sinita, naniningil, lumingi ng tawad, ayaw patawarin, pinugbog. Na malaman ng hari, pinatawag yung lalaki. Sabi niya, ang laki ng pagkakakuta mo sa akin, pinatawad kita. Ngayon, yung isang taong may utang sa'yo, napakaliit, hindi yung pinatawad, pinabugbog mo pa. Dahil sa ginawa mo, tatanggap ka ng parusa sa iyong kasalanan. O di bigay bawi. Ibinigay yung kapatawaran dahil hindi ka marunong magpatawad, magbubumerang pala sa iyo. So, that's better. Binigyan na tayo ng pangunawa ni Lord. Mas maganda na magpatawad kaysa sa magkimkim ng sama na loob. Palapakan po natin ang Panginoon. At ang kasabihan, sabi nga ng marami, kapag ikaw ay hindi nagpatawad, para kang nasa loob ng kulungan. Hindi ka malaya. Meron kang stress na kumukontrol sa iyo, gumagambala sa iyo. Hindi nagiging buo ang iyong kagalangan sa iyong ginagawa kasi may sama ka na loob. Nagkita kayo ng tao. Ito yung taong hindi ko gusto. Nakasimangot ka na. Siya naman, wala naman ka. Nakalimutan na niya yung sitwasyon.
masaya na siya. Ikaw naman, nagingit-ngit pa. Sino kayo natalo? Sino kayo nasa kulungan? Nakalungkutan, o di ikaw. Kaya mas better to release para ikaw mismo maging malaya ka sa iyong nararamdaman at i-bless ka lalo pa ng Panginoon. Ang isang taong mapagpakumbaba, sabi nga matulong makinig, masunurin, mapagpaumanhin o mapagpatawad, at ang isa, madaling pakisamahan. Ito yung isang problema sa church. Mahirap ka ba o madali kang pakisamahan? Karakter po yan, dapat baguhin natin kasi binago na tayo ito, tinawag na tayo para sa langit. Alisin mo na yung mga makamundong ugali. Alisin mo na. Yung makalangit na karakter ang dapat maapasa iyo. Ulitin ko, mahirap o madaling pakisamahan? Kapag madali kang pakisamahan, ibig sabihin, kahit ayaw mo, kung kaya mo rin lang magbigay ka na. Sumunod na lang ako. Sige, sama tayo. Saan tayo pupunta? Sige, doon, dito. May gawain. Medyo ibang gusto mo, pero karamihan gusto nila. Sumunod ka rin sa nakakarami. Marunong kang makisama. Pero dahil marami na nga nagsasabi, hindi gagawin natin, dahil hindi gusto. Ay, ayaw ko. Ako, kahirap po kisamahan. That is pride. Pero taong ang meekness kasi, ang isang katangian talaga ng isang meekness ay yung sa punto na siya'y masaktan, sa kabubuti ng iba, okay lang. Kahit masakit sa kanya, kung sa kabubuti ng nakararami, papasukan niya. Kasi naroon siya spirit of meekness. Si Kristo, ganoon siya. The meekest ever lived. Siyempre, ang Panginoon. To the point na siya mapawa sa krus. Hindi siya pumanti. Like a sign, a true sign of a big person. Hindi siya pumanti kung hindi nagpapako dahil kailangan niyang gawin para sa ikabubuti natin lahat. Ito yung sample na binigay ni Lord na kailangan nating matutuhan. Huwag mo na sabihin, agrabyado ako diyan. Hindi naman ikaw ang pinag-uusapan eh. Ang nakararami, ano ba yung maganda at ano bang gusto ni Lord? Kung kailangan mong isakripisyo, magsakripisyo ka. Dahil ito katangian ng isang bagong tinawag ni Lord na isang bagong buhay. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili. Alam naman natin na tayo nabubuhay para sa iba. Dahil ito ang gusto ni Lord. Kaya nga sabi ni Lord, madali lang naman, para kung ayaw mo tanggapin sa iba, sabi naman ni Lord, ako'y namatay para sa inyo, upang kayo'y mabuhay para sa akin. O di ko anong gusto ni Lord, sundan mo. Sabi nga ni Lord, kung ano ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa mo sa akin, o gawin mo lang sa kapatid. Huwag mo nang hanapin si Lord. Hindi pa baba ngayon. Ang kapatid mo nandyan. Dapat mong asikasuhin, ayusin, dahil sabi ni Lord, siya ang aking representative. Amen? So, yan po dapat maging pagsikapan natin. Kung di natural, talaga naman hindi natural lahat yan sa atin eh. Pero dahil kay Kristo, nababago tayo. Tama ba yung awitin? Nababago araw-araw? Nababago ba tayo araw-araw? Dapat nag-i-increase ang level ng ating pagbabago. From glory to glory. Ito po ang dapat makita sa atin bilang mga larawan ng Panginoon. We are the reflection of Christ's image. Napakagandang bulay-bulayin. Ikaw ay isang anino ng Diyos na buhay. Tinawag kang maging anino niya. Gawin mo yung role mo na may pag-ibig at kababaan. Lagi ko sinasabi, kung wala kang kababaan, anumang magandang ginagawa mo, nasisira. Mayabang ka eh.
Ang pag-ibig nasisira kapag mayabang. Hindi siya mapagmalaki. Hindi siya natutuwa sa kasamaan, sa mga kapahamakan, sa hindi magagandang bagay. Kaya nga, sira agad ang virtue ng ibang virtue kapag wala yung weakness, wala yung kababaan. At lagi nating tanin, napakahalaga ng kababaan. Ito yung susi upang mabuksan ang maraming bagay. Kapag meron kang kababaan, papasok ang pag-ibig, papasok lahat yan. Yun ang pang-ikayat mo sa magagandang bagay sa buhay mo na babago. Kapag meet ka, nandun matututo ka ng magkaroon ng justice, righteousness. Nandun mo lahat yan. Yan ang tagahila. Papasok, lalago ka. Pero kapag ang kababaan na hindi nasa sayo, walang tutubo. Masisira lahat yan. Walang lalago. Kaya nga po, number one, yung kababaan. Iwasan natin maging mayabang. Lagi natin isipin yung balance na nang may kaawaan sa iba. Kung ano man ang marami tao nagkakamali. Pero sa buhay, tinuturuan tayo ni Lord kung ano nangyayari. Pero hindi ka makapag-isip ng tama kapag lagi kang kumahatol. Kasi ang paghatol ay kalabag sa katangian ng isang may pagpapakumbaga. Kapag judgmental ka na, ang meekness na mawala. So, hindi mo pwede. So, pag-ibig, kababaan, at ang isang ginagawa sa iglesia na dapat natin matutuhan, yung lagi nyo narinig, thanksgiving. Ang pasasalamat. Ang gusto nga ni Lord, sabi, sa lahat ng bagay, nagpapasalamat kayo. Ito ang dapat na ugali ng isang manampalataya. Dahil sa bawat araw na kanyang pag-gising, sa bawat kanyang kainin, sa bawat kanyang lakad, may nangyayari, lahat yan dapat pinapasalamatan. Dahil lahat yan, nandun ang protection ni Lord. Tandaan natin, sa lahat ng bagay, kung ito ang ginagawa ni Lord, sa lahat ng pagkakataon, naghahanap ng pagkakataon ng Diablo, na tayo sakpain niya, na tayo sakmalin niya ng Diablo. Dahil ang Diablo ay nagpunta rito upang magnakaw, pumatay, magwasak. To steal, to kill, and to destroy. Ito yung layunin ng Diablo. Pero salamat, may bantay tayo. Nandiyan ang anghel ng Diyos na babantay sa atin. Palagay ko, walang nagbabantay ng demonyo. Kung hindi anghel ng Diyos, kaya malakas pa tayo. Meron pa tayo nagagawa. Tumatanggap pa tayo ng mga blessing. Nandiyan, hindi tayo hinihiwalayan ng anghel ng Diyos. Kahit kuminsan, pasaway pa rin tayo. Hindi pa rin nagbabago ang Diyos. Lahat ng pwedeng magandang pwede natin tanggapin, pinagsisikapan, inialok sa atin at binabantayan tayo ng kanyang anghel. Kaya, in everything, pasalamat tayo, meron ka pang lakas, kasama mo ang pamilya mo, nakakasamba ka, nakakapaglingkod ka, nakakapag-aral ka, natututo ka ng mga bagong bagay, at meron yung mga pangarap mo, pwede mo pang pagtrabahuhan. Ano pa ba ang mga bagay na hindi mo pa sasalamatan? Lahat na meron ka, very clear ang Bible, sinabi niya, lahat ng mabubuting bagay, definitely, sa Diyos sa magaling. Lalo na yung mga may sakit na tulad ng asma. Katulad ko, may kumisa, sumpong. O di, pasalamat ka kapag humingi ng normal. Sa inyo, wala kayong sakit. Inabaliwalaan yung pasalamat ng hininga. Kami, konting pagod, hinihingal. Konting buhat, hindi kang hingalit. Kaya kung malakusog kayo, wala kayong sakit, ang laking pasalamat na dapat natin ibigay kay Lord. Ito yung dapat natin mag-ugali. Mapagpasalamat.
Alam niyo, kapag tayo na magpasalamat, ay ibinabandera, ibinawagayway ang kabutihan at ang ng Diyos, ang kanyang pag-ibig at kabutihan. Ibinawagayway natin. At ang Diyos ay naluluwalhati. Kapag may nagmamahal sa inyo, may ginawa siyang isang bagay na gusto ninyo, at hindi siya at hindi kayo, o kaya, hindi kayo lang ang gumawa. May ginawa kayo sa kanilang maganda, alam nyo, naki-enjoy sila. Pero may katiting na ngiti, may katiting na pasalamat, walang ginawa para bang pagkakuha niya, ngumiti, tumalikod, naglakad. Anong pakiramdam ninyo? Pero kapag nabinigay ninyo at laki ng tuwa niya, nahihiya ka pa tuloy. Bakit? Ang laki ng pasalamat niya kung di lang binigay mo. Di ba? Kasi ang pag-iibigan, ang pag-ibig, kapag ito'y pinapasalamatan, nagiging ginto yan. Nagiging perlas yan. Nagiging diamante yan. Nagiging special yan. Kahit maliit na bagay lang. Kapag ito'y pinasalamatan, nagiging dakila. Kung hindi nila ginantihan ang ginawang mabuti, nababaliwala, walang value. Hindi pinasalamatan eh. Kaya sa Lord, kapag tayo nagpapasalamat, we give value, glory, and honor sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay isang uri na una nga, sabi natin, na-appreciate mo at pinapahalagahan mo. Konting bagay, naging mahalaga sa iyo. Tuwa-tuwa yung nagbigay. Tuwa-tuwa yung gumawa. Kasi pinahalagahan mo ang kanyang ginawa sa iyo. Hindi dahil naghihintay siya. Yun lamang appreciation kung katulad kanina, kapag tayo nagbibigay, huwag na tayo maghintay ng kung ano-ano. Pero masaya ka kapag nakita mo gaano ito naging mahalaga sa kanya. Yung ginawa mo naging mahalaga sa kanya. Malaking reward na yan sa'yo. Masaya ka. Pero kapag ginawa mo yung maliit at tinuring niyang maliit, para bang tayo, nagregaluhan tayo ng tag-1 milyon siguro, abot langit, pasalamat natin. No? Pero yung multi-billionaire, paregaluhan mo ng 10 milyon, tatawanan ka pa. Anong palagay mo sa akin nangangailangan? Binigay mo na ng 10. Pero tayo bibigyan ng 1. Eh, 3. Naku, iba klase yung pasalamat meron ka. Kasi in-appreciate niya, pinakalagahan niya yung mabuting gawa mo. So sa atin, sa isang pagpapasalamat, kahit maliit lang, kapag pinasalamatan ito, binigyan ng halaga, ang banding ng pag-ibig ninyo, nagiging maigting. Amen? Nakakabot natin ang Panginoon. Kaya nga, importante yung pagpapasalamat sa ating mga nakatanggap ng mabuti sa Panginoon, sa ating kapwa, kanino man, marunong tayong mag-appreciate. Ano? It's a show of giving, ano yan, pagbibigay ng pagpapahalaga. Naging appreciative tayo. At ang isang katangian pa ng isang mananampalataya, marunong sumamba. Hindi lamang yung marunong magpasalamat sa tinatanggap, kundi marunong kang gumamit, sambahin ng Lord, awitan siya, ano. Dito kasi natin in-express ang ating dakilang pasasalamat na may taos puso para bang hindi sa oras na, di ba, binigay mo yon, pinasalamatan mo ang Panginoon, pero sa pagsamba, nire-recall mo lahat yan. Sinasama mo lahat yan. At itinataas mo muli kay Lord. Lord, salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Ito yung karakter ng isang
Binago ni Lord. Marunong lang sumamba kay Lord. Marunong tayo sumamba with our whole heart, mind, and soul. Buong pagkatao mo, sumasamba na sa Diyos. Kapag tayo sumasamba, nandoon ang pagbibigay respeto, yung pagiging magalang, pagpaparangal sa Diyos, paghanga, at saka yung dakilang pag-ibig. Lahat yan. Kumbaga sa English, respectful, honoring, admiring, and adoring. Ito yung ginagawa natin kay Lord. We give our respect. We give our honor. We express our admiration. We express our adoration. Yung ating pagsamba. Ito lamang ang paraan na pwede nating isang paraan na gagawin natin na very positive with may pag-awit ng buong pagkatao, maawit ang buong natin pagkatao sa ating pasasalamat kay Lord. At ang huli na katangian ng isang mananampalataya na binago ni Lord, yung ating paglilingkod. Ang taong hindi marunong maglingkod, ano ang pakahulugan? Lahat ng sasabihin mo, lahat ng pagsamba mo, kapag hindi ka marunong maglingkod, siya sabi ko maglingkod, hindi naman yung nagsisimula ka dito, hindi ka masaya na wala kang ginagawa. Sa isang taong binago ni Lord, hindi siya kontento na siya'y nakikinig, umaawit, sumasamba, pag-uwi, wala na siyang gagawin. Hindi siya masaya. Naghahanap siya ng pwedeng gawin para kay Lord. Ang iba, tinawag ni Lord na maging prayerful. Pinagpipray yung iglesia, pinagpipray yung mga kapatiran. Prayer is the most basic na pwede natin gawin. Hindi naman kailangan kayong magpastor, hindi naman kayo tinawag, hindi naman kayo kailangan maging music leader, hindi naman kayo binigyan ng Lord ng magandang boses para manguna. Pero meron kayong pwedeng gawin para kay Lord. At meron din kayo yung desire. At yung desire mo yan na wala sa iyo, hilingin mo sa Kanya, Lord, gusto kong ganito. Bigay mo sa akin. Alam niyo, kapag taos puso mo, inihingi yan kay Lord, ibibigay siya. Dahil ang gusto mo kasing gawin, para sa Kanya, hindi para sa iyo. Kasi gusto mo maglingkod eh. Gusto mo maglingkod sa ganitong bagay, Lord, wala akong karunungan, wala akong alam, wala akong talent. Pero Lord, gusto ko ito, bigyan mo ako. 99.9% ibibigay nito. Kasi maraming porsyento galing sa Espiritu ng Lord yan. Ito ang ulok sa iyo. Ito ang gusto kong gawin mo. At gagawin sa iyo, Lord. Kasi gusto mo maglingkod eh. Gusto mo siyang i-glorify ang Panginoon. Tandaan natin na ang paglilingkod ay isang tanda. Ito ay isang expression natin ng ating love and appreciation. Hindi purong uso. Hindi purong uso ang ating expression of power appreciation sa ating Panginoon. Kung hindi yung gusto mong humakbang, may magawa para sa Kanya. Ito yung tunay ng pamahal. Kumbaga sa magkasawa, lahat kita, puro ka na lang love. Wala ka naman ginagawa. Wala ka lang gawin ng paglilingkod. Lalo na yung mga lalaki, sabi na andaan daw sa puso ng lalaki ay ang sikmura. Ginagawa nilang literal, pagluto mo daw. Sa totoo, servisyo sinasabi niya. Yung paglilingkod, yun ang kahinaan ng lalaki kapag naglilingkod ng babae, lalo siyang na-in-love sa kanyang asawa. Amen? Ang babae naman, lalo siya na-in-love kapag alam mong balakin at bigyan ng pera. Kasi yun ang kanyang kahinaan eh. Gusto niya kasi binobola. Yun ang lambing ang gusto niya. Lambing-lambingin. Pero marami kasi lambing. Ang problema lang sa
Ang tao, maraming klase ang lambing. Kasi iba-iba yung karakter ng tao. Ang gusto ng iba, yung salitang at yung lagi mo sinasabihin ng I love you, masaya na siya doon. Yung iba, ayaw. Iba ang gusto. Bigyan mo ng gift. O pera. Lalo siyang, ito diferensya. Pagkakaiba. Okay, huwag niyo i-misinterpret. Wala kayong diferensya. Iba-iba lang tayo. Kaya ito yung problema. Iba-iba yung expression na gusto o sinasabang ng tao ng iba, languages of love. Kung hindi mo alam ang language ng asawa mo, mahirapan ka. At kung alam mo, hirap ka rin. Bakit? Hindi mo ugali yun. Pero kailangan mong gawin dahil love mo siya. Amen? So, hindi ko narinig yun. Pati yun. Ay, oo. Ano pa ba yun? Ano pa ba yung mga languages of love na meron? Yung iba, yung touch, no? Yung, ano pa ba? Lima yan eh. Nakalimutan ko na tuloy. Dahil hindi talaga kasama sa ating pag-usapan. Pero ang paglilingkod, tandaan po natin, ay katulad ng pagkakaloob. Ang paglilingkod, ulitin po, ay katulad ng pagkakaloob ng mga tinatawag natin ito yung tithes and offering. Gift and offering. Mas maganda. Huwag na natin sabihin yung tithes kasi parang allergic ang mga tao dyan sa tithes. Gawin na lang natin gifts and offering. So, ganoon din po ang paglilingkod sa Diyos. Kasi namumuhunan tayo ng ating oras. Ang pera nang ibigay mo, nagpuhunan ka ng panahon yan para makuha mo at ibigay mo kay Lord. Ang paglilingkod naman, isang diretsyong paglilingkod para sa Kanya sa gawain, nakakatulong ka sa gawain. Sa anumang paraan, you spend time. So, ang paglilingkod ay pagbibigay oras upang mapalakas, mapatibay, at makatulong sa iglesia. Pag sinabi ko iglesia, hindi mga tao pinag-uusapan. Siyempre, sasama rin yung church doon. Pero ang church ang sinasabi natin, as a whole, nakakatulong ka. Yung iba, mahilig sa visitation, sabi nga, ako, karakter ko, hindi ako mahilig sa visitation. Kasi lumaki ako, nang ako bagong Kristyano, pag may problema ako, ayaw ko nang binibisita. Gusto ko, sa sarili ko nagbumuni-muni, hanggang lumakas ako, balik ako. Ayaw ko nang ini-istorbo. Yung ibang tao, gusto nila yung pag may problema, marami kausap. Ako, ayaw ko nang may kausap. So, character differences, kaya ako minsan, ganun lang naman. Pero may pagkagamitan siguro sa bawat isa. Pero ka purpose. Kung ikaw mahilig sa visitation, maganda. Sumama ka sa visitation. Mahilig ka sa Bible study, sumama ka sa Bible study. Mahilig ka mag-pray, lahat pwede mong pipuin. Kasi lahat ng ibibigay sa Lord, pag-pray mo yan, kung sino nangangailangan, papakita sa iyo, Lord. Kung minsan sa vision, pinapakita niya yung mga mukha nila para may pag-pray mo. Kung wala naman yung convictions mo sa loob, yung anong damdamin mo, biglang papasok pag pray mo. Alam niyo, akala niyo maliit na bagay, napakalaking bagay na. Kung minsan, life and death ang pinag-uusapan. Sa isang simpleng panalangin, naliligtas sila. Amen? Palagay ko, dahil every Friday, nag-pray tayo rito. Prayer lang, sabi na, lang, pero napakalaga. Kasi we pray here
sa relationship. We pray sa physical na kalusugan, kaligtasan. We pray for finances. O yung isa, nagmani at least kahit na paano sa biyaya at habag ni Lord, nagmanifest kay Brother Ronnie. Kaya, pakagat,